Hi, I'm Brenton Brown and you're watching WorshipTogether.com's New Song Cafe. Today we have Chris Tomlin in the studio and he'll be sharing a song called Sing, Sing, Sing. Chris and Daniel, so good to have you in the studio. Thanks, brother. So you guys have come up with a new tune. Yeah, it's called a Sing, Sing, Sing. I sang it with you in Los Angeles at the Passion that's event. right. It was really great. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Welcome COG fam! Whether it's your first time or matagal ka ng part ng church, this is a place where you can rest, and feel belong. Kaya naman, bago tayo mag-start, let's take a moment to look around and say, Hi! Because church isn't just about attending, it's about belonging. here in Church of God Imus, our vision is that we are a church after God's own heart, aspiring to transform Imus and its neighboring communities to a born-again city through the power of the Holy Spirit. Our mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people of Imus and its neighboring communities. And of course, COG fam, this mission is not meant to be done alone. So, we believe that every believer has a part to play. You can be part of what God is doing here in this place by joining ministry teams, kung saan pwede mong ipagamit ang iyong talento na ibinigay ng Panginoon. Siyempre, to serve. Hep, hep, hep. Siyempre, we would also like to invite you on our every fellowship. Shout out sa mga katatayan dyan! Meron kaming men's fellowship. And if you want to join, kindly reach out Brother Julius Flores for more exciting information. And for the mommies, nanay, or mga mama natin, shoutout din sa inyo dahil meron naman tayong ladies fellowship. For more information, please reach out to Sister Kyla de los Santos para sa ating mga fellowship. And calling out all the couples, we also invite you to our couples fellowship. Please connect to Pastor Homer Delgado and Sis Shirley Delgado for more details. Siyempre, if you are a young adult, we would like you to join our Young Adults Fellowship. Interested? Reach out Pastor Homer Delgado for more information. Lahat ng youth out there, isang A naman dyan. We are excited to invite you to our Youth Watch. For more information, please reach out to Brother Mark Sanuan sa mga kabang-kabang na detalye ng fellowship na ito. Thank God it's Friday. Join our TGIF fellowships every week. For more information, syempre, reach out Pastor Homer Delgado. Siyempre, makakalimutan ba naman natin ang mga J12 at cute na mga bata? Kaya naman, calling all kids ages 4 to 11 to join our J12 and Sunday school services. For more inquiries, please reach out to Sister Tina Delansig and Sister Eunice Delansig. Are you looking for someone na makakausap mo mapapersonal man, kulitan, iyakan, o di kaya tawanan? Our Connect to Souls or di kaya C2S is perfect for you. Grabe! Ang daming exciting fellowships na dapat mong puntahan, no? Because your faith grows stronger when we walk together. Dahil hindi ka nag-isa sa journey na to.
Of course, COG fam, our church family doesn't stop here. It extends even online. Kaya naman, we encourage you to stay connected by following our social media pages na makikita nyo on our screen. Tama ka dyan, Ate Jonah. Kaya naman, wag na wag magpapauli sa mga updates, fellowship, encouragement, and of course, our church community. Kaya, like, comment, and share so that we can reach souls inside our church and of course, outside. And as we continue to worship God, we also have the opportunity to give. Giving is an act of worship. It is our way to trust and express our gratitude to God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng naaayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Now, let's take this opportunity to pause. Sa lahat ng ingay ng mundong ito, may this moment be surrendered to God. Let's take a deep breath. Think of one thing you are grateful for, and think of that one thing that you trust your God with. Let's read His word. COG fam, let's open our hearts Lift our faiths, and get ready because God is here.
a great God. Indeed, Lord, we cry out to your name, Panginoon. Dahil wala kaming ibang lalapitan, O God. Wala kaming ibang hihingan ng tulong, Panginoon. Wala kaming ibang hahanapin pa sa buhay namin kundi ikaw lamang, Panginoon. And Lord, maraming salamat, O God, because we know, Panginoon, whatever the circumstances in our lives, O God, whatever is happening, O God, whatever the trials na meron kami, Panginoon, sa oras na ito, indeed, you are still a great God. Isa kang tapat na Panginoon sa buhay ng bawat isa amin. And Lord, lalo mo siyang pinapatunayan sa iyong salita in 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. It says here, 3 different times, I begged the Lord to take it away. But each time He said, my grace, sabi ng Panginoon, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now, sabay-sabay po natin basahin. So now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Hallelujah. That's why I take pleasure in my weakness and the insults, the hardships, the persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Oh Lord, thank you for your promise. Lord, that whenever we are weak, you are there. You are giving us the strength to carry on. You are giving us the strength, Lord, to move forward, oh God. Lord, as you said in your word, your grace is sufficient for us. Lord, your grace yung biyaya mo, Panginoon. Lord, masaya man kami, oh God. Lord, malungkot man kami, Lord God. Lord, nasa lowest point kami ng buhay namin, Panginoon. But still, you are the God of peace. Lord, you are the God of love. Lord, you are the God of hope. Lord, you are the God of restoration. Oh, you are the God of power. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, right now, Lord, sabi mo, Lord, sa panahon na nangihina kami, Panginoon, Lord, right now, we want to experience that breakthrough, oh God. Lord, we want to experience the breakthrough in our lives, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Can you hear the trembling sound of breakthrough now? Can you feel the marching of an army now? Can you taste the miracles pouring down? I can see the heavens gates open now. Come on, church, sing. Can you hear the trembling sound of breakthrough now? Can you feel the marching of an army now? Can you taste the miracles pouring down? I can see the heavens gates open now. 'Cause with the victor's crown, my breakthrough's just around. God, you are bursting out, oh, I can hear the sound. My breakthrough is you. Come on, church. Claim it, receive it, that we will experience a breakthrough from the Lord. God, you break walls of Jericho. I will see you do it again. I will see you
do it again. Can you hear the trembling sound and breakthrough now? Can you feel the marching of an army now? Can you taste the miracle? Can you taste the miracles pouring down? I can see the heavens gate
Hosanna to your name, oh God. Oh Lord, we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, church. Give the best clap offering that God deserves. Oh, hallelujah. Lord, sa iyo lahat to, Panginoon. Panginoon, sa iyo lahat to, God. Lord, lahat ng meron kami, sa iyo lahat, oh God. Hallelujah. Lord, pumingin ka. Lord, taas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, oh God, truly, Lord, kung ano man naranasan namin ngayon, oh God, Lord, whatever situation na nandun kami, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin sa buhay namin, oh God. Patuloy ka namin itataas at idadakila, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, kasi kailanman hindi mo kami binigo, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Lord, kahit kailan, Panginoon, mabuti ka sa amin, oh God. Kahit kailan hindi ka nagmaliw, Panginoon. Lord, kahit kailan hindi ka nagkulang, oh God. Hallelujah. Tunay nga, oh Diyos. Lord, marapat kang purihin, Lord. Marapat kang alayan ng papuring pagsamba, Lord God. And Lord, right now, Panginoon, Lord, move in this place, oh God. Lord, we allow you to move, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, touch every one of us here, oh God. Lord, iparamdam mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Nakasama ka namin, oh God. Lord, paramdam mo sa bawat isa, Lord, yung pagmamahal mo, oh God. Dahil alam namin, Panginoon, na you gave us that unconditional love even though we don't deserve it, oh God. And right now, Panginoon, Lord, open arms kami. Lord, open heart, oh God. Open mind to receive, oh God, kung anong gagawin mo sa araw na to, Lord. Lord, lahat kami open na open, oh God. And we are very excited, Panginoon, to receive your blessing, oh God, in any aspect, in any form, Panginoon. Lord, let your word be the light. Let your word be the center, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon. Kung anong matatanggap namin sa oras, sa araw na ito, oh God. Lord, dahil galing ito sa iyo, Lord, lahat ng bagay na nanggagaling sa iyo ay maganda. Lahat ng bagay na nanggagaling sa iyo, Lord, ay pagpapala, Panginoon. Kaya we receive it, Lord. And we know that we have the victory, Panginoon. Lord, ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang mararanasan namin sa araw na ito. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, at wala kang kapantay, Panginoon. Lord, binabalik namin ang lahat ng papuring pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. We may now be seated. Every step we take now, God is with us always. Through the night and daytime, He is making new ways. Mountains tall are shrinking, rivers part before us. God is here and leading, He is making new ways. God makes a way, hey, hey. Every single day, hey, hey. We jump and sing and play, hey, hey. When we feel so worried, God is here to hold us. Fear can't stand before Him, He is making new ways. Through the stormy weather, God keeps us together. He is our strong tower, He is making new ways. God makes a way, hey, hey. Every single day, hey.
God is here to hold us. Fear can't stand before Him. He is making new ways. Through the stormy weather, God keeps us together. He is our strong tower. He is making new ways. God makes a way, hey, 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 hey. Every single day, hey, 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 hey. We jump and sing and play, hey. National Thanksgiving Day! Sing and play, hey, 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 hey. God makes a way. Isang dekada ng biyaya at tagumpay, sama-sama nating ipagdiwang ng tunay. What's up, Church of God, Imus? And before anything else, allow us po to introduce ourselves. I am Trixie. And I am Althea, and we are from the youth ministry. Ayan, so bago ang lahat, is it okay po na makita ang kamay ng mga kabataang nandito ngayon? Kabataan, ayan, nasa harap. How about yung mga parents naman po na may mga anak na mga youth? Ayan, nasa likod naman sila. Tamang-tama dahil this year we are celebrating a whole decade of God's faithfulness in youth-empowered Imus. Pwede po ang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya naman, mark your calendars dahil sa paparating na June 27, again, June 27, Saturday po at exactly 12 noon, ating isa-celebrate po ang 10th anniversary ng Youth Empowered Imus. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At kapag grounded ang mga kabataan sa Panginoon, matibay ang ating foundation. Kaya naman sa mga magulang na may youth na anak, sa mga kabataan na nandito, we are encouraging each of you na makibahagi sa celebration na to. Come and witness what God is doing in the lives of the youth. Dahil naniniwala po tayo na mas lalong lalago ang kabataan kung ating tutulungan ang kanilang pananampalataya. And if you are interested po, ang aming booth po ay nasa labas lamang po ng sanctuary. Pwede niyo po kaming i-reach out after ng service. Kaya naman, mga kabataan, huwag magpaiwan. Tara na't makisabay at maging grounded kay Christ sa bawat yugto ng buhay. Always remember that you are empowered. God bless you. Grabe naman, sobrang energetic naman ng mga youth natin. Minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Wow, sige po, good morning everyone. Good morning po. Pwede po bang pakibati nyo naman yung iyong harap, likuran, kaliwa, kanan ng isang mapagpalang araw? Sige po, kamayan nyo po yan, kamayan nyo po yan. Katabi nyo. Yeah. Wow. And sa lahat po na naglalanood sa atin online, good morning po. Kindly type amen or blessed. Yan, sa ating comment. And, alam niyo po, kanina nag-announce ang youth natin ng kanilang 10th anniversary. Kaya, ini-encourage ko po lahat ng magulang, kung gusto niyo po yung anak niyo mapalapit kay Jesus, no, isama na po natin yan sa January 27 po ito. And of course, every fellowship po ng youth, Saturday, 1:30 p.m. And kung gusto na po natin suportahan ng mga kabataan sa kanilang mga events, yun po, pwede po kayo pumunta dun sa booth nila sa labas mamaya. No, nagbebenta po yan ng mga merch. Baka po pwede tayong sumuport. Ayan. Sino po excited na dito sa salita ng Panginoon? Ay, mukhang hindi pa po nagbe-breakfast ang lahat. Ulitin ko po. Sino po excited para sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito? Amen? Wow. And before that, gusto ko lang pong malaman, baka po may mga first-timer po tayo ngayon. Meron mo ba na-invite? Nabigyan ng tracts? Wala ho. Pero I pray po no, na talagang continue lang po tayo sa pag-share ng Word of God, pag-invite ng mga tao sa simbahan natin. Amen po ba doon? Wow. Alam nyo, mga kapatid, wala ba kayo napapansin? Na hanggang ngayon, may LED pa rin po tayo. Sabi po, last week wala na yan eh. Pero hanggang ngayon, may LED pa rin po tayo. Talagang in-extend ni Lord yung pabor niya sa simbahan. No? Praise God.
Pero alam niyo po, ito lang po yung isa sa mga goal ng simbahan, our LED. Of course, mapaganda po yung sound system natin, mapaganda po yung facilities ng simbahan natin. Para saan po? Para sa mga taong papasok po dito sa simbahan. No? And of course, paano po yung makakamit? Suportahan po natin ang ating simbahan. I just want to promote our Seed of Blessing. Baka tinatapik ka ngayon ng Diyos, kapatid, no? Magbigay para sa ating simbahan. Yun po yung mga goal ng simbahan natin. Pero the most important goal is to share the Word of God. Teka lang, nasan yung ano ko? Speaker. Ay, ito pala. sorry po. Yeah, to share the Word of God. Kaya nga po noong June 12, nagkaroon po tayo National Tracts Giving. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Marami pong humayo, marami pong nabigyan ng tracts, at marami po tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, this is the report. Nakapagbigay po ang ating simbahan ng 7,007 tracts sa buong Imus. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. At nakapag-evangelize po tayo ng 653 souls. Wow! Grabe po. Yan po ang goal ng simbahan natin. No? To really share the good news, the love of Jesus Christ sa mga taong nasa labas. Wow. Tayo po ba, speaking of goal, tayo po ba, ano po ba ang goal natin in life? Lahat po ba tayo may goal in life? Amen? And of course, we want to achieve that goal. Siyempre, wala naman po ditong nag-set ng goal, pero ayaw niyang matupad yung goal niya eh. Di ba? Wala naman po ganun, di ba? No, tayo po lahat gusto natin ma-achieve yung goal natin. And to achieve our goal, we need to give our all. Ano pong all yung ibig ko sabihin? All our strength, all our energy, focus, doon sa particular goal na gusto nating makamit. Wow! Meaning, magiging desperado po tayo. We need to be desperate to really achieve that goal. At yan po yung positive side ng pagiging desperado. Ano naman po yung negative side? Na minsan po, nagiging desperado ang isang tao kapag dumadaan na siya sa challenges ng buhay. Lalo na kapag wala nang solusyon. Lalo na kapag wala na po tayong control sa sitwasyon. That's the time na nagiging desperado tayo. At kapag naging desperado na tayo sa sitwasyon, ang tanging magagawa na lang po natin, ibigay yung lahat. No? Lahat ng kaya natin. Meaning, all in po tayo. Kaya nga po ang title natin ngayong araw is, All In. Say all in. Yung mas malakas po, all in. Sino po dito excited na mag-all in sa Panginoon ngayong araw na ito? Amen? Parang iba, konting palakpak, all in ako ngayong araw. Sino pa excited all in kay Lord ngayong araw na ito? Amen? Amen. At mababasa po natin yan on Mark 5:25-29. It says, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Wow. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Can I invite everyone to close their eyes and let us pray?
Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maulan na araw pero mapagpalang araw, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat kapatiran na nandito, Panginoon. Ngayon, hinihiling ko po, ang panalangin ko ay buksan niyo ang puso ng bawat isa. I-prepare niyo po ang puso nila. I-prepare niyo po ang isip nila sa iyong salita ngayong araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin mo akong instrument for your people, Panginoon. Na ikaw po ang marinig, ikaw po ang makita ngayong araw, Panginoon. At ikaw po ang may taas, Panginoon. Ibalot niyo po ako sa iyong banal na dugo, Panginoon. More of you and less of me, Lord. Tinataas ko po namin, pinapasalamatan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos na buhay? Hallelujah. Alam niyo po itong kwento na to, this story is about the bleeding woman. Paano po ito nagsimula? Nagsimula po ito sa isang person na nagngangalang Jairus, one of synagogue leader, at lumapit siya sa Panginoon nung nakita niya si Jesus. Sabi niya, Lord, pwede niyo po bang pagilingin yung anak ko kasi yung anak niyang babae ay mamamatay na po. Along the way, marami pong sumunod sa kanila. Kaya po ang nangyari, napuno po yung daan. No, naging crowded. At isa sa mga nandun na tao, itong bleeding woman na to, dun sa crowded na place na yun, na way. Ito, isa siya dun. At sabi po sa story ng bleeding woman, siya po ay dinudugo ng 12 years. Imagine that, 12 years kang dinudugo or sa baba, menstruation po. Gaano po kaya kasakit yun? Alam niyo po, tinanong ko yung kapatid ko, gaano ba kasakit? Sabi niya, from 1 to 10. Sabi niya, kuya, 9, 10. Ganun pala kasakit. And hindi lang siya monthly dinudugo, 12 years. Gaano po kaya kasakit yun? Kaya itong bleeding woman na to, nakaranas po siya ng physical pain. Wow. 12 years? Kaya po ba natin yun? Gaano po kaya kasakit yun? At sa time po nila, kapag ang isang babae ay nasa menstruation or dinudugo siya, she is considered unclean. Unclean. But on that particular, time na nag-undergo siya ng menstruation niya. Just want to be clear, unclean, hindi po makasalanan. Unclean lang, unclean. And bakit po unclean? Because in their time po, yung blood po symbolize life. Kaya ganun ka-sacred, may restriction. At ano po ang restriction? Kailangan po niya mag-isolate. Hindi po siya pwedeng pumasok sa mga temple. Hindi po siya pwedeng kausapin ng mga tao. Imagine that. Walang kumakausap sa'yo. Alam niyo po, kahapon lang din nakaraang araw pala, nawalan na lang ng messenger, lahat nagpanik na. Ilang minuto lang yan walang messenger, nakakata ako. Paano ito na? Diba? Ito, 12 years walang kausap. So hindi lang po siya nakaranas ng physical pain, nakaranas rin po siya ng emotional pain. Wow. Imagine that. At dahil ito po yung nararanasan niya, ang nangyari po, ginastos niya lahat ng pera niya para gumaling lang siya. And guess what? Nothing happens. Wala pong nagbago. Kaya gano'n na lang po kadesperado itong bleeding woman makalapit kay Jesus. She is willing to do anything, no matter what. Sa madaling salita, all in na po siya. All in na Pero ang tanong sa atin mga kapatid, church, is this. What's keeping us from coming to Jesus? Bakit po ba, ano po ba yung mga humahad lang sa atin para lumapit kay Jesus? Una, pride. I can handle this.
pambihira. Paraan muna natin bago paraan ni Lord. Solusyon muna natin bago solusyon ni Lord. Wow! Pride. First option po kasi natin yung mundo eh. Last resort na lang si Lord. Kaya ko na to. Magaling ako eh. I can solve anything. Tapos pag pumalpak, Lord, bakit mo naman ako pinabayaan? Alam niyo po ba yung center ng word na pride kung ano? Ano pong sentro ng word na pride? I. Ikaw. I. Puro na lang ikaw. At kapag ikaw na po yung nasusunod sa buhay mo, kapag tayo na po yung nasusunod sa buhay natin, mahirap na po lumapit sa Panginoon. Mahihirapan po tayo. Ano pa ho? Fear. What will people think? Ito po ang sakit ng mga Kristiyano. Minsan, mas mahalaga pa sa atin yung opinion ng tao kaysa opinion ng iba. Oh, mas mahalaga pa yung opinion niyang katabi mo sa'yo kaysa sa opinion sa'yo ni Lord. Wah! Kaya kapag lumapit ka sa harapan, tinatawag ka ni Lord for altar call, ikaw, nakakahiya, wala pang lumalapit, hintayin ko muna may lumapit. Ikaw, gusto mo na itaas yung kamay mo at iiyak dahil gusto mo magpuri sa Panginoon, iniisip mo, ay nakatingin sa akin yung katabi ko. Teka lang, ganito lang muna yung taas ng kamay ko. Mamaya na ako iyak. Ito munang kaliwa. Takot ka sa sasabihin ng iba. At kapag ganito po tayo, mas iniisip natin yung sasabihin ng iba, no? Mahihirapan po tayo lumapit kay Lord. Ninayakap ka na ni Lord, iisipin mo pa yung katabi mo. Sinasabi na ni Lord sa'yo, lumapit ka sa akin anak, iisipin mo ba kung iiyak ka o hindi? Magtataas ka ng kamay, kakanta ka? Kaya hindi po tayo makalapit kay Lord eh. Ano pa po? Shame. Hindi po si Shayna, si shame. I am not worthy. I'm not worthy. Alam niyo ho, hindi po lahat tayo, hindi po tayo malalapit, hindi po tayo lalapit kasi alam natin makasalanan tayo. Tama ho ba? Pero tandaan po natin na hindi po bumaba dito si Jesus para sa mga perfect, sa mga perpekto. Bumaba po siya para sa mga makasalanan. At ang gusto po ng Panginoon ay yung pusong may pagpapakumbaba na lumapit sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang natin. Yes, church. We are not worthy, but we are loved by God. Kaya nga po siya nagpapako sa krus eh. Kapag nahihiya tayo, hindi tayo makakalapit. Tapikin mo ba yung katabi mo ngayon? Tapikin nyo nga po, sabihin mo, nahihiya ka ba? Last, what's keeping us from coming to Jesus is this. Distraction. I'm too busy. Wow! Lord, marami akong ginagawa. Bawi na lang ako sa'yo. Busy ako sa work eh. Busy ako sa business. Busy ako sa pag-aaral ko. Ang tanong kapatid, sino ba yung dahilan ba't nasusustain yung business mo? Sino po ba yung dahilan ba't nasusustain yung trabaho mo ngayon? Sino po ba yung dahilan bakit nasusustain ka sa pag-aaral mo ngayon? Tapos, yung main reason, yung main na dahilan kung bakit ka nasusustain ngayon, di natin mabigyan ng oras. Yung dahilan kung bakit ka may trabaho, bakit ka may business, bakit ka nag-aaral, hindi natin mabigyan ng oras. Distraction. Distraction, kaya hindi po tayo makalapit eh. At ito po, yung mga rason bakit hirap tayong lumapit sa Panginoon. At alam nyo ho,
Hindi pa nga po ito yung main reason. Bakit hindi po tayo makalapit kay Lord? Alam niyo po kung anong pinakarason bakit hirap tayo lumapit sa Panginoon? Is this. Ayun yung nasabihin, no? Ito. The reason we don't come to Jesus is that we are not desperate for Him. Hindi kasi tayo desperado. Pambira. Church, kailangan pa ba natin duguin ng 12 years para lumapit at maging desperado kay Lord? Or maybe nandyan ka ngayon, sa sitwasyon na ganyan, duguan ka. Saan ka dinudugo ngayon, kapatid? Sa family mo ba yan? Puro na lang away, magkakasama sa bahay, pero parang magkakalayo din. No? Magkakasama sa bahay, pero hindi nag-uusap-usap. Saan ka ba nasasaktan ngayon? O ilang years mo na ba yung tinitiis? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Alam nyo, ang tanong sa ating kapatid, saan area ba ng buhay mo gusto mo ng kagalingan at restoration? At gaano ka ba kadesperadong lumapit kay Jesus? Gaano po ba tayo ka-all in sa Panginoon? Are we willing to do anything for Jesus? Gagawin mo ba lahat para kay Jesus? Para maabot mo lang siya? Huh? Desperado po ba tayong baguhin ng Panginoon yung buhay natin? Yung pamilya natin? Yung sitwasyon natin sa buhay ngayon? Amen? The question is, ito po, are you willing to give your all to the Lord? Pag-usapang all na po kasi, nananahimik na tayo eh. Itong tanong, all in ba tayo kay Lord? Church, we need to be all in to Jesus. But how can we go all in for Jesus? Paano ho? First, we need to admit your need. Admit your need. Wow. Minsan kaya hindi tayo lumalapit kay Lord. Dahil sa tingin natin, kaya pa natin. Church, this is the truth. Hindi mo kaya, kinakaya mo lang. Kinakaya mo na lang. Admit your need. Sabi sa salita ng Panginoon, on Mark 5:25-29, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Wow. As we read the story of bleeding woman, she admitted her need. Dahil hindi niya kaya yung sitwasyon. Kaya nga po, binenta niya lahat ng ari-arian niya, inubos niya lahat ng pera niya para gumaling, pero walang nangyari. Pero alam niyo, church, ang breakthrough nagsisimula kapag inamin natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Ano po sabi sa Psalm 34:18? The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Alam niyo mga kapatid, si Lord, malapit siya sa mga taong humble. Malapit po siya sa mga taong nakadepende sa Kanya. Sa mga taong desperadong lumapit sa Kanya. Pero alam niyo po yung masakit na katotohanan? Na tsaka lang natin nagiging choice si Lord kapag no choice na tayo.
Tsaka lang natin nagiging choice si Lord kapag no choice na tayo. Wow. Wala na talaga. Lord, hindi na talaga kaya ng doktor. Lord, nanalangin ako sa kagalingan. Lord, wala na akong mahanap na trabaho. Wala na talaga, Lord, ikaw na mag-provide ng trabaho. Pag no choice na lang, tsaka lalapit kay Lord. Wow. Pero kung aaminin natin na kailangan natin si Lord, katulad ng bleeding woman, kapatid, makikita rin natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Partahimik na po kayo First point pa lang po May 10 pa po. Second point, leaving your limitations behind. For us to give our all, we need to leave our limitations behind. Alam niyo po, mababasa po natin on Mark 5:25-29, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Alam niyo po, mga kapatid, maraming dahilan yung bleeding woman para hindi lumapit kay Jesus. Una, dinudugo siya, ang sakit nun. Pangalawa, bawal siyang lapitan ng mga tao. Pangatlo, walang-wala na siya sa buhay. Pero alam niyo po ginawa niya? Iniwan niya lahat ng limitation niya at naging desperado kay Jesus. Naging desperate po siya kay Jesus. Tayo po kaya kapatid, tayo church, what is your limitation? Alam niyo po, hindi ko alam kung anong humahadlang sa'yo, sa inyo para lumapit kay Jesus. Hindi ko po alam. Pero I believe na nandito ka ngayon kasi binibigyan tayo ng opportunity ni Lord na lumapit ngayon sa Kanya. Kaya ka nakaupo ngayon dyan, nakikinig, dahil gusto ni Lord na ngayon, lumapit ka na sa akin, anak. Sinasabi sa atin ni Lord na, anak, bitawan mo muna yung mga limitations mo. Bitawan na po natin, church. At simulan na nating maging desperado sa Kanya. Sabi nga sa salita ng Panginoon, sa Philippians 3:13, pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay in 1, 2, 3? Amen. Amen. Alam niyo ho, for us to leave our limitations behind, kailangan po i-fix natin yung mata natin kay Jesus. We need to be desperate. We need to all in. Say all in. All in dapat kay Lord. Desperado po ba tayo? Third point, forgetting what is behind, straining toward is ahead. Third point, lay hold of Jesus by faith. Lay hold of Jesus by faith. Sabi po dito on Mark verse 28, because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Alam niyo po, yung bleeding woman, hindi lang po siya basta naniwala. Kumilos po siya. Nagdesisyon po yung bleeding woman. At alam niyo po ba, church, na hindi lang basta laylayin na Jesus yung inabot ng bleeding woman. Alam niyo, itong picture na to, hindi lang po yan basta laylayan ni Jesus, hindi lang yan basta tassel. It symbolizes God's command. Why? Kung mababasa po natin sa Numbers 15, Numbers 15:38-39,
Sabi po dito, speak to the Israelites and say to them, throughout the generations to come, you are to make tassels on the corner of your garments with a blue cord on each tassel. Verse 39, you will have these tassels to look, and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lust of your own hearts and eyes. Kaya may tassel pala po yung damit ng laylayan nung araw. Ano pong ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Na hindi lang po inabot ng bleeding woman yung laylayan ng damit ni Kristo. Alam niyo po yung inabot niya? Inabot niya yung pangako. Inabot niya yung pabor. Inabot niya yung katapatan ng Diyos sa buhay niya. Amen. Kaya nga po dumalo yung kapangyarihan sa kanya ng Panginoon. At ano po ang nangyari sa bleeding woman? 29, immediately her bleeding stopped. I just want to highlight this word. Immediately, her bleeding stopped. Wow! Dahil po sa faith ng bleeding woman, gumaling siya. At hindi lang siya basta gumaling. Immediately, gumaling siya. Sino po dito ang gusto ng kagalingan ngayong araw? Amen. Pwede po bang palakpakan mo ang Panginoon na buhay? Yun pala yung secret. If you want to be healed, be desperate in Jesus. Alam niyo kapatid, hindi naman ipagdadamot ni Lord yung kagalingan sa atin eh. Kailangan lang ni Lord sa atin, desperado tayo. Ano po yung sunod na nangyari? At once Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Notice this mga kapatid. Who touched my clothes? Tinanong ni Lord, sinong humawak ng laylayan ko? Alam niyo yung sagot ng mga apostles niya, disciples niya? Sabi, you see the people crowding against you. His disciple answered, and yet you can ask, who touched me? Lord, ang daming tao dito, crowded tayo. Maraming hawak sa'yo. Ba't mo tinatanong kung sino humawak sa'yo? Pero ano ginawa ni Jesus? But Jesus kept looking around to see who done it. Anong gusto ko ipunto, kapatid? Na lahat ng tao pwede lumapit kay Jesus, pero nanonotice pala ni Jesus na kung yung taong lumalapit, desperado sa Kanya. Church, lahat tayo pwedeng lumapit kay Jesus. Pero lahat ng tao pwedeng lumapit kay Lord. Pwedeng lumapit kay Jesus. Pero hindi lahat ng lumalapit, desperado. Hindi lahat ng lumalapit, desperado. At tingnan nyo kung anong ginawa ni Lord. Na kapag desperado ka pala, nanonotice ka ng Panginoon. Pag desperado po pala tayo lumapit sa Kanya, hinahanap tayo ni Lord. Tanong sa ating church, desperado ka ba? Kasi kung desperado ka, hinahanap ka ng Panginoon ngayon. Sa rami ng tao dito, pwede po lahat tayo lumapit kay Lord. Pero ang tanong sa atin, sino sa atin ang desperado? Lahat dito naghahanap ng kagalingan. Lahat po tayo naghahanap ng sagot. Lahat po tayo naghahanap ng pagkilos ng Panginoon. Pero ang tanong ni Lord, desperado ka ba? Ang tanong po sa atin ng Panginoon, o all in ka ba sa Kanya? Kasi church, kung desperado ka talaga, hindi ka lang basta uupo dyan.
Hindi ka lang basta makikinig dito. Kung sino man preacher, may gagawin ka. May gagawin po tayo. And he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." I want to highlight the word daughter and go in peace. Alam niyo mga kapatid, kapag desperado pala tayo sa Panginoon, hindi lang kagalingan yung kaya niyang ibigay. He can restore your identity. Tatawagin ka niyang anak. Tinawag niya yung bleeding woman na anak. Ang gusto lang ng bleeding woman, gumaling eh. Pero nirestore ni Lord yung identity niya. Tinawag siyang anak. Wow! At kung nakakalimot ka ngayon, kapatid, the Word of God reminds us na anak tayo ng Panginoon. Anak ka ni Lord, bakit ka nahihiya? Anak ka ni Lord, bakit ka natatakot? Kaya kung nandyan ka ngayon, na lumalaban sa buhay, this is the assurance na may tatay tayo sa langit. May ama tayo sa langit na hindi tayo papabayaan. Ano pa po? He will give us freedom. Go in peace. Sabi niya, go in peace. Hindi lang niya po pinagaling. Hindi lang niya po ni-restore yung identity. He will give us freedom sa lahat ng mga trials and suffering natin sa buhay. Ano ba sabi? Go in peace and be freed from your suffering. Nandyan ka ba, kapatid? Nasa challenges ka ba ng buhay mo ngayon? Hello? Ino-offer ni Lord sa'yo, hindi lang kagalingan, kundi restoration ng buhay mo. Hindi lang kagalingan, kundi transformation ng buhay mo. Ang kailangan lang, ang tanong lang, desperado ka ba? Desperado po ba tayo? This is I pray. Ngayong araw po na umapaw yung kapayapaan sa puso natin. Nararamdaman ko po umaapaw yung peace sa puso ng bawat isa. All in po ba tayo kay Jesus? Pag sinabi ko pong all in, wala ka nang hino-hold back. Pati pato. Bibigay mo lahat eh. All in ka na, sagad ka na. Bigay mo na. And for us to do that, again, we need to admit our needs. Leave our limitations behind and lay hold of Jesus by faith. All. Alam niyo, church, kung usapan all in lang, isa lang yung kilala kong mapagmamalaki ko sa inyo. Walang iba kundi si Jesus. Binigay niya na lahat eh. Ultimo yung buhay niya, para sa'yo. Kasi ganun siya kadesperado na maligtas ka. Ganun siya kadesperadong maligtas tayo. Ganun siya kadesperado sa pagmamahal niya sa'yo, sa ating lahat. He will do everything, no matter what, para sa atin. Even ang kapalit, sarili niyang buhay. Kaya ito po yung paulit-ulit natin na sigaw eh.
Jesus died to give you life. And that's the meaning of all in. Bigay mo lahat. Wow. Desperate. Lahat tayo, again, pwedeng lumapit, pero tanong, desperado ba tayo? How about us, kapatid? Alam niyo po, masusupok lang yung pagkadesperado natin sa Panginoon kapag tayo na po ay nasa pagsubok ng buhay. Kaya naman, kapag nasa biggest battle ka na ng buhay mo, kapag ikaw na yung sinusubok, kapatid, ano kaya magiging response natin? Titigil ka bang manalangin? O magiging desperado ka manalangin? Kapag nasa battle ka ng buhay mo, titigil ka na ba na maglingkod? O magiging desperado ka pa maglingkod? Pag nasa biggest trial ka ng buhay mo, kapatid, titigil ka na ba na maniwala? O magiging desperado kang maniwala? Maniwala na, Lord, kahit laylayin lang ng pabor mo, yung maabot ko, naniniwala akong may gagawin ka sa buhay ko. Kahit laylayin lang, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Kahit laylayin lang ng kapangyarihan mo, Panginoon. Yung maabot ko, may gagawin ka sa buhay ko. Because when we give our all to the Lord, kapatid, kapag binigay pala natin lahat na meron tayo sa Panginoon, kapag naging desperado pala tayo sa Lord, healing will happen, restoration will happen, and freedom will happen. Pambira, sige, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At kung gusto po natin talaga na may magbago sa buhay natin, kapatid, ang kailangan natin maging desperado sa Panginoon. Desperado ka ba ngayon? O may kailangan ka lang? Desperado ka ba ngayon? O kung kampante ka na sa buhay mo? Desperado ka ba, kapatid? O all in ka ba, kapatid? Kung gusto natin may magbago sa buhay natin, kailangan po natin maging desperado kay Kristo. All in. All in. Church, all in mo na. Don't hold back. Yung bleeding woman, 12 years niyang tiniis yung sakit. Yung emotional pain, yung isolation. Katulad rin ba tayo ng bleeding woman? May tinitiis ka rin ba ngayon? Pero this is the assurance, church. This is the assurance of the Lord. Na kapag naging desperado ka sa Kanya, hindi mo na kailangan maghantay ng 12 years dahil isang hawak mo lang. Isang lapit mo lang. Isang desperadong desisyon lang. Immediately, may mangyayari sa buhay mo. Amen. Church, can I invite you to stand? Sige ho. Kung nandyan ka ngayon, kung ikaw yan, kung kinakausap ka ng Panginoon ngayon, can we close our eyes? Sige. Pwede po bang pumikit tayo? Hindi mo kailangan matakot, kapatid. Sasabihin ng iba sa'yo.
para lumapit sa Panginoon. Kaya kung kinakausap ka ng Panginoon, kapatid, at kung ikaw yan, you deciding right now, Lord, gusto kong maging desperado sa'yo. Can I invite you in front, kapatid? Pwede ba kitang anyayahan dito sa altar ng Panginoon? Sabihin mo sa Kanya, Lord, desperado na ako magdesisyon. Sige, huwag mo paalaman yung katabi mo. Come on, kung tinatawag ka ng Panginoon, maging desperado. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo ngayon, kapatid, here in front, the Lord invites you in front, saying, anak, maging desperado ka na ngayon. Sige, kapatid, isuko natin yan sa Panginoon. Ngayon pa ba tayo mahihiya? Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Ngayon kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging desperado sa Kanya. Maging desperado sa Kanya ngayon. Lahat pwedeng lumapit sa Panginoon. Pero hindi lahat desperado. Hindi lahat desperado. Kaya Lord, this is your people that is desperate right now. Come on, praise the Lord. I've done it all. With the best thing that I've seen is your glory. That I've seen it all. Your love has changed my life. Forever satisfied, God. You are my everything.
how much the cost, Lord. I really give it all to you. All to you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship your name. Give your name, God. King of kings, the Lord of lords, the beginning and the end, oh God. Our Jehovah Rapha, oh God. God who heals, oh God. That's you, Jesus. That's you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, God. Thank you. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na to, Panginoon. Na binigyan mo kami, Panginoon, ng oportunidad, Lord. Opportunity again. To be desperate, Panginoon, sa iyo. Katulad ng bleeding woman, Panginoon, maraming tao sa crowd, Lord, na pwedeng humawak sa iyo. Pero na-notice mo yung taong desperado. Na-notice mo yung taong desperado sa iyo, Lord. And this is I pray, Lord. Naturuan mo parati itong puso na to, Panginoon, na maging desperado sa iyo, Panginoon. No matter what, Lord, the situation, Panginoon, maging desperado sa panalangin, maging desperado na lumapit, Panginoon, aminin, Panginoon, na hindi namin kaya, Lord, nang wala ka sa buhay namin, Panginoon. Oh God. Oh Lord. Speak, Lord, healing upon healing. I speak restoration to your people, Lord. I speak peace, Panginoon, and freedom, Lord. Lord, tanggalin mo lahat ng shame. Yung takot kami lumapit sa iyo, Lord. Yung nahihiya kaming itaas yung kamay namin. Yung nahihiya kaming, Panginoon, na lumapit, Panginoon. Kasi may katabi kaming makikita kami. Kapatid, hindi alam ng katabi mo kung ano naman pinagdaraanan mo eh. Pero yung Diyos alam niya. Alam niya kung saan ka nahihirapan. Alam niya kung saan ka nasasaktan. Lord, break every pride, Lord. Tanggalin mo lahat ng plan A to plan Z namin, Lord. Tanggalin mo sa amin yung Panginoon, kami na bahala sa sarili namin. Lord, dahil di namin kaya. Tanggalin mo kami at palitan mo ng ikaw, Lord. Lord, break every distraction, Lord, na ginagamit ng kalaban para hindi kami sumamba, para hindi kami makapunta sa simbahan, para hindi kami lumapit sa iyo, Lord, para mapunta yung atensyon namin sa mundo, Panginoon. Break that in Jesus' name. And break every shame, Lord. Because we acknowledge, Lord, makasalanan kami. Pero yun rin yung gusto mo, Lord, na inaamin namin sa sarili namin, Panginoon.
na makasalanan kami at kailangan namin ng Diyos at tagapagligtas na katulad mo, Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, kung sino man lumalaban dito ngayon sa sakit, Lord, healing will coming. Healing will happen, Lord. Kung sino man dito lumalaban para restore ang pamilya nila, Panginoon, restore yung identity nila as anak mo, Lord, restoration will coming. Restoration will happen, Lord. And Lord, kung sino man dito dumadaan sa trials, sa challenges and suffering in life, oh God, na kinikimkim lang nila sa loob nila, Lord, I speak freedom and peace, Lord, right now. In Jesus' name, God. In Jesus' name, oh God. Lord, huwag mong hahayaan, Panginoon, na umalis tong mga anak mo, Lord. Na hindi nila nararanasan yung pagmamahal. Lord, all in kami sa'yo. All in kami sa'yo, Lord. Kaya Lord, sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, Panginoon, bibigay rin namin, Panginoon, yung best namin, yung all namin sa'yo, Panginoon. Hindi tira-tira, Lord. Hindi putyo-putyo. Ito talaga, Panginoon, yung para sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, gamitin mo mightily ang aming tithes and offering, Panginoon, sa ikalalago pa ng simbahan. Lord, para maabot pa yung mga taong nasa labas, Lord. Gamit yung mga ministeryo ng simbahan, oh God. And Lord, gamitin mo ito, Panginoon, nawa, Panginoon, sa ikalalago pa ng yung kingdom, oh God. Bless every people of yours, Lord. Ang kanilang trabaho, ang kanilang business, Panginoon, ang kanilang pamilya, Lord. In Jesus' name. At huwag mo po silang pagkukulangan, Lord. I believe, Panginoon, ang bibigay namin sa iyo, Panginoon, ay galing rin sa iyo, Panginoon. Pero, Panginoon, ibabalik mo to sa amin ng sikliglig at nagumapaw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na desperadong lumapit sa iyo, Panginoon. Muli, tinataas ko po ang buhay nila, ang buhay ng bawat isa, Lord. At sa iyo po muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng paburit pa sa salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. God bless for everyone. I-invite po namin ang lahat sa ating midweek service that's happening every Wednesday at 7 p.m. So, hoping na makita po namin kayong lahat sa ating mga kabataan, ang ating youth fellowship, and also our young adults. And of course, every Sunday, see you all next week. God bless everyone.